tungkol sa Islam Aquino at sa current issue ngayon na kinahanap ng bansa na tatalakayin. So, ang short description ng muna, Islam Aquino is a multi-sectoral alliance calling for the immediate resignation of Benigno Aquino III. This affirmation, convened by teachers and students of the University of the Philippines, Los Baños, in February 9, 2015. The alliance primarily seeks to advance the awareness of UPLB constituents on the recent national issues that hound the country. Islam Aquino demands truth, transparency, and accountability from the third administration. It fully recognizes the power of critical citizenship, especially in this crucial moment when the government's incapacity to safeguard the welfare of its own people becomes more and more undeniable. It asserts that the condemnation of the Aquino administration goes hand in hand with the call for truth, peace, and justice. Ang UPLB perspective mismo ay naging convener ng Islam Aquino. At isa pa makikitatalakay na kaso ay ang kaso nga ni Mary Jane. Isang OFW na nasa death row sa Indonesia. So, huwag natin patagalin pa. Pinatawagan po namin si Ma'am Libertino Parte Balangkit para i-discuss ang issue na ito. Ang ganda! Magandang gabi po. Maraming salamat UPLB Perspective and University Student Council for giving us 10 minutes to at least introduce Islam Aquino. Islam Aquino, as mentioned by Keisha, our host, ay nabuo ito noong February 9, ngayong taon, ng mga teachers at mga estudyante na naniniwala na it's too early to say na apathetic ang mga UPLB constituents, particularly ang mga estudyante. It's too early to say that, na walang pakialam ang mga estudyante. Ngayon, ano ba ang pinaglalaban ng Islam Aquino? Islam Aquino ay naniniwala na kailangan natin manawagan ng katotohanan, accountability, at kailangan natin ipanaw. Actually, originally, it was formed calling for accountability and truth. Dahil nga, kung maaalala natin January 25, nagkaroon ng, anong meron ng January 25? Anong meron ng January 25? Mama Sapano. Okay? Kung saan namatay ang pinaka-popular ay sa 44. Pero mayroon pang ibang namatay na civilian at marami ang mga, dahil eventually nagkaroon ng all-out offensive, ang pamahalaan sa BISF, marami actually, thousands of Filipinos were displaced, Mindanaoans were displaced from their homes, marami ang mga buntis, marami ang mga bata ang abortuhan. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng Islam Aquino ay pagpapalawak noong kaalaman kung bakit kailangan natin sagutin o kung bakit kailangan natin malaman kung bakit kailangan mag-design ni Aquino. Okay? Lalo na doon sa mga nagtatanong kung bakit lahat na lang isinisisi natin kay Aquino. It is constitutionally mandated actually na may responsibilidad at may accountability sa Aquino sa lahat ng nangyayari sa sambayan ng Pilipino. In the first place, we are the ones, the Filipino people are the ones who voted, okay? Or nagluklok sa kanya sa president. Ngayon, naniniwala ang Islam Aquino na may kakayahan din. Kung may kakayahan ang mamamayang Pilipino na magluklok, may kakayahan din itong questioning. At may kakayahan din itong, ano tawag dito, magpabagsak ang isang Pangulo. Nangyari ito noong panahon ni Marcos, nangyari ito noong panahon ni Erap Estrada. At malaki ang naging parte doon ng mga UPLB students ng mga panahon ngayon. Okay, manifested by Protest-Fair, manifested by the different progressive organizations existing today. Okay, ngayon, nandito ngayon si Jaire, ang committee ng head ng Education Propaganda Committee para magbahagi sa inyo ng mga pressing issues faced by the Filipino people. At itong mga issue na ito na tinatanganan at patuloy na pinag-aaralan ng Islam Aquino. Ngayon, iniibitahan ko kayo bilang guro, bilang mamamayan, bilang ina, na marami ng organisasyon ng kasal, iniibitahan ko din ang Buklod, ang Sakbayan, actually nagpa-member ng Sakbayan, na patuloy tayo magpropaganda edukasyon, patuloy natin inulat
Okay? Ang mga estudyante sa mga pambansang sitwasyon, ano ang nagaganap? Para hindi tayo mahiwalay doon sa kung ano ba talaga dapat ang papel natin, ang social responsibility natin bilang mamamayang Pilipino. Ito na po si Jack. Ayun, nandito ako ngayon para talakayin yung iba't ibang mga issue, pambansang issue na kinakaharap natin ngayon. Kung mga batayan, kung bakit natin nasasabi na dapat na mag-resign si Mary Aquino mula sa Committee. Sino po dito ay nakakilala ngayon kay Mary Jane Veloso? Siya po ay, ayan, wala hindi nakakalam. Si Mary Jane Veloso po ay isang OFW na nasentensyahan ng Bitay sa Indonesia noong pang 2010. Ngayon, nananawagan tayo ng justisya para kay Mary Jane Veloso dahil yun nga, humaharap siya ngayon sa sentensyang kamatayan sa Indonesia dahil ginawa siyang drug mule ng isang sindikato. Anong relevance nito sa panawagan ng Islam Aquino? Bago ako magpunta dito, binala kong basahin yung verbatim na statement ni Mary Jane Veloso. Pero hindi naman ako nandito para mag-appeal to emotion. Pwede natin basahin yung meeting statement on our own. Pero ang gist ito, si Mary Jane Veloso ay isang OFW na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ngayon, naloko siya na maging drug mule papasok ng Indonesia. Kaya siya naharap ngayon sa Bitay. Anong kinalaman ito sa atin at kay Aquino? Literal na hanap buhay ang hinahanap ng mga OFW sa iba't ibang bansa na pinupuntahan nila. Kasi nakakapatay yung taas ng presyo sa loob. Nakakapatay yung kawalan ng trabaho sa ating bansa. Nakakamatay din yung exploitation na nangyayari sa ating mga manggagawa. Nakamamatay yung kawalan ng kahandaan ng ating gobyerno para tumugon sa mga natural disasters katulad ng iba't ibang bagyo na nararanasan ng ating bansa. Kaya naman, ilan lang ito sa mga batayan, bukod pa doon sa mga nabanggit na kanina na korupsyon sa loob ng gobyerno, patuloy na pagsagka sa ating soberanya. Ilan lang ito sa mga batayan kung bakit nananawagan ng Islam Aquino ngayon na mag-resign na si Noynoy Aquino. Ayun nga, nasabi rin naman Liberty kanina na malaki yung kampanya natin mga mamamayan ng Pilipinas para sa social change na sinasabi natin, na pagbabagong panlipunan. Kasi hindi naman overnight, hindi naman isang tao lang gumagawa nito, kundi ang sama-sama pagkilos ng mga mamamayan ang mga mamamayan ang nakakapagmuslong ng mga pangulo ng ating bansa. Mga mamamayan ang may kakayahan na pabagsakin ang isip ng mga politiko o mga katauhan nagpapatuloy na oppression at na exploitation nating mga mamamayan Pilipino. Kaya naman, naririnig natin lagi yung katanungan kung sino ipapalit kay Noynoy Aquino. Si Binay ba? Ay isa rin kurako. Alam naman natin yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Kaya naman ang Islam Aquino ay nananawagan na pagbubuo ng isang People's Transition Council. Sa itong Transition Council na pamumunuan ng iba't ibang sektor ng ating Pilipina, kung saan well-represented ang mga mamamayang Pilipino ng iba't ibang sektor. Hindi lang mga estudyante, hindi lang mga manggagawa, pati mga kabataan at mga magsasaka. Upang tunay na representante yung pamanuan na namumuno sa ating gobyerno. Na-recognize po ng Islam Aquino na marami pa tayong mga katanungan ngayon. Marami pang mga bagay na kailangan natin pag-diskusyonan. Kaya naman, nandito ulit ako ngayon bilang Education Related Secretary ng Islam Aquino para imbitahan kayo sa mga educational discussions na ginagawa ng Islam Aquino tuwing Tuesday, Wednesday at Thursday, 5 p.m. sa Humanities TV. Sana po makadalo tayong lahat. Pag-usapan natin yung mga issue na kinakaharap ng ating lipunan.
Isa rin po, meron din pong pinapaigot na manifesto yung Islam Aquino ngayon. Isa itong Manifesto of Unity para sa pananawagan ng pag-resign ng para po mabasa natin yung kabuuan ng concept paper na Islam Aquino at yung mga updates sa hindi lang dito kay Mary Jane Veloso pati sa issue ng Mama Sapag. Like nyo lang po yung page na Islam Aquino para maging up-to-date po tayo sa mga band. Yun lang. Maraming salamat, Guy at Ma'am Bibi. So ngayon, inuulit na may pinapakalat na manifesto sa University Student Council hinihil sa Islam Aquino. So yan, buhay na buhay pa ba ang UPLB community ngayon? Parinig yan ang sigaw ng chat ng boses ng mga nasa buklod. Pare, nasa naman, diba? Nasaan naman ang mga nasa sakbayan? Katipunan siya! Malaya CA! Nasaan ang SIS? Nasaan ang Adlaw? BMSA! Ayan, Magpapasalamat tayo, no? Magpapasalamat tayo sa lahat na nakikisa at dumadalo ngayon. At ayun, nagpapasalamat din tayo sa UPLB-ITC, OVCPD, sa USC, sa BAO. Ayan. At live streaming din po tayo, kaway-kaway sa camera, na handog ito ng UPLB-ITC. Ayan, so nandito na tayo sa huli at mas iinit pang round ang programa. Dahil ibibigay na natin ang boses ngayon sa mga tao na naririto ngayon ng mikropono. May sasabihin ng ating USC Chairperson. Hello! Good evening! Ayun, in-invite lang kayo ng Office of the Student Regent and the UPLB University Student Council tomorrow. I think we have said that we have repressive dorm policies. We will have a dialogue tomorrow with the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. I do hope that we will be present, especially for our future student leaders in the student councils. As early as now, let's enact our plans together with the administration. Ayan, so dito rin makikita yung assertiveness natin in fighting for the legitimate and democratic rights of our government. So that is tomorrow 9:30 a.m. at the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Also, this is not limited to student council members and our student leaders. If you are a dormer and you really have a personal feels of your dormitory life, you are welcome to join us tomorrow. Again, that is tomorrow at 9:30 a.m. at the OVCCA. That is on the 3rd floor of the Midnight Room. Maraming salamat, Allen. Tinatawagan po natin ang presensya ng standard bearers mula sa sakbayan at buklod na maupo na po tayo at i-entertain po natin ang mga katanungan ng mga estudyante. Ayan, para po, kung may mga katanungan po kayo, concern, i-approach lamang po natin ang UPLB Perspective para ito po silang mga nakaputi. Ayan, kawal naman tayo ng UPLB Perspective. Ayan, dito sa harapan, lapitan nyo lamang po sila kung ano yung katanungan. So kung nakikita nyo may dalawang mikropono sa magkabilang dulo, dito lamang ay marapat na pumila na po yung mga taong may inihandang tanong. I-approach lamang po ang mga taga-UPLB Perspective na nasa gilid upang mag-guide sa pilahan ng mga tao. So ayun. Lahat po ng mga may nakahandang tanong ay maaari pumila ng maayos dito sa mga mikropono na nasa magkabilang dulo. Obserbahan po natin, lagi-lagi ang kapayapaan ng delikadesa dito sa ating debate. Ayan, paalala ulit ang ating mechanics for the open forum. Meron lamang 1 minuto para magtanong, 2 minuto para sumagot ang ating mga standard bearers, at isang follow-up question or point of manifestation na magkakaroon lamang ng 30 segundo. Meron din naman tayo 2 minutes to answer follow-up question at ulitin natin, meron kapangyarihan ng panel na i-block ang kahit anong question kapag ito ay out of context na below the depth, masyadong personal or nailit na tayo.
So, simulan na natin ang katanungan dito sa ating batang kanan. Magandang gabi po. Paalala lang po na from time to time ay mag-isingit po tayo ng mga privilege questions. Pati mga tanong po ng mga kapwa natin scholar ng bayan sa Twitter ng UPLB Perspective. Maraming salamat po. Ngayon na po, simulan na natin ang pagtatanong. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tanong ko lang po kay Mr. Bayan Vice Chairperson po na si Ginoong Ivan Zuniga. So nabanggit niyo po na isa po sa mga repressive policies inside the dormitory is the implementation of curfew hours. So as a dormer for 2 years po, no, na-consult niyo po ba lahat po ng mga estudyante na gusto po nilang tanggalin yung curfew hours? Kung na-consult lang po natin yung mga estudyante. Hello po, magandang gabi po. Mismo sa mga estudyante na po nanggaling na gusto nilang ipascrap yung curfew. Sa vet dorm po, sa men's dorm, sa new dorm, iba't iba pang mga dormitory na ang nahula na i-scrap talaga yung curfew natin sa loob ng ating pamantasan. Sapagkat ang tunay na safety and security sa loob ng ating pamantasan ay nakabalangkas sa pagpapalawag ng academic freedom at hindi nire-restrict yung paggalaw ng mga estudyante sa loob ng ating pamantasan. Ang tunay na safety sa loob ng pamantasan ay yung hindi hinahasal ka ng mga UPF-CSP na umalis sa campus natin just because para i-maintain yung safety. Yung tunay na safety kahit anong oras ka nasa loob ng pamantasan, may palagay yung loob mo na walang mangyayari ng sama sa loob. Manifestation na po, I believe I still have 30 seconds to make this. As a dormer po for 2 years, naniniwala po ako na hindi lang po estudyante ang major stakeholders po ng mga dormitories. Kasama po natin dyan ang ating mga magulang. Personally po, without taking any biases with my party, ang aking mga magulang po, pinatira po ako sa UPLB dorm dahil po sa curfew hour. Gusto po nila mapanatili ang aking kalagayan. So for me, it's not repressive. So sana po i-consult po natin muna siya. Sa tingin ko po, gusto ko lang po sagutin yung katanungan. Represibo po siya kasi hindi natin binibigyan ng choice yung mga dormers. Kung ang personal na opinion ng mga magulang ng mga pamilya na mismo mga dormers, napalagay sila sa loob ng mga dormitory nila, na dapat nasa dorm sila before 10 p.m. Pero meron naman po silang kalayaan na to do so. Pero paano naman po yung mga dormers natin na pinipili parang okay lang sa kanila o palagay yung loob nila na nasa labas nila ng mga dormers nila beyond that hour. So sa tingin ko po repressive siya because hindi binibigay yung choice sa mga dormers at ini-impose